Ang pangarap ko bilang isang leader na rin sa community ay kagaya din ng pangkaraniwang katutubong pamilya na kung saan magkaroon ng progresibo sa aming community pero hindi naiiwanan yung aming kultura. Ako po si Ginang Eleanor V. Atencio, isang guro dito sa Cuyambay Elementary School. At the same time, ako po ang pangulo ng Tanay Tradem. Itong project na to ay sentimental pagdating sa aming tribo. Kaya nandoon yung palaging pagkonsulta. So kung siguro lagi kaming ganoon, bumababa doon kami sa kung paano kami nagsimula. Sa tingin ko naman ay makakatulong ito sa aming pangkultural, pang-ekonomiya at sa magandang hinaharap ng tribo patungkol sa Kaliwadang Project. Sa simula pa lamang ng Kaliwadang Project, sinusiguro namin na ang boses ng tribo ay naririnig. At alam ko naman na tumutugon ang MWSS pagdating dito. So ito ay hindi project ng sa ngayon, kung hindi ito ay proyekto ng hinaharap. Sa pangkalahatan naman ang pagtingin nila pagdating sa pag-unlad ay yung may maayos na kalsada, may malalaking pasilidad, may magandang palengke. Pero sa amin bilang katutubo, ang isang pag-unlad ay yung unang-una maiangat ang antas ng kabuhayan, edukasyon, kalusugan. Yung tatlo lang na yun, kapag nakuha namin yun, ang tingin ko magiging maunlad kami. Pagdating sa benefit siguro dahil dun sa meron kami yung tinawag dun sa nakasad sa MOA yun ay. Yun yung nakita namin benepisyo na kapag nakuha namin ito, magagawa namin yung aming pangarap na makapagpaaral ng anak, makapaglagay ng isang sustainable livelihood sa bawat pigtaanan. Yun yung nakikita naming benepisyo. Actually, merong iba't ibang klaseng kompensasyon na inano ang MWSS, inilatag. So, nauna na dito yung disturbance fee, na kung saan naglagak sila sa tribo ng 80 million pesos. Na kung saan, inaayos naman ng Tanay Tradem ang pamamahala dito para masigurado na ang bawat kasulok-sulukan ng aming tribo ay nakikinabang doon sa kompensasyon. Ang isa pang maganda dito, dahil very open nga ang MWSS ay nagkaroon pa kami ng JMGT na team na kung saan laging titingin sa balanse ng proyekto. Tapos alam ko, bukod pa doon, meron pang mga ibang kompensasyon, lalo na doon sa mga affected area na bukas namang inilahad ng MWSS sa tribo. Natutuwa ako dahil dumaan sa tamang proseso. Kumbaga, hindi lang nila naglabas lang ng pera, alam niyo na yung misuse ng funds. Gusto ko yung honesty na we waited this long kasi gusto ng MWSS, ng Maynilad, o yung mismo may hawak ng proyekto na to, na gawin kung anong tama. Bibigay sa bawat pamilya na nagmalasakit na ipagamit yung property nila, pero ibibigay yung nararapat. Lahat kami pantay-pantay. Kung anong nararapat sa bawat pamilya, yun ang ibibigay. Lalo akong nagalak nung nalaman ko na yung pamilya namin, sa pamamagitan ng blessing na binigay sa amin ng Panginoon, yung lupain, magiging parte kami ng project na to. Napakaganda. Sa akin, malaking karangalan. Sabi ko sa pamilya ko, kung ininegosyo man, for me, this is a better thing to do dahil maraming magbebenepisyo. Alagaan po natin, paunlarin po natin yung mga natural resources na binigay natin sa Panginoon. Anumang klaseng programa ng ating pamahalaan, mayroong mga epekto yan. Kaya lang, hindi naman natin maiiwasan na laging parang makikita na lang natin sa kapaligiran natin ay yung likas yaman, yung kagubatan, yung lupa, na hindi naman talaga namin nagagamit. Kumbaga, kami, sumasabay na rin kami at natuto na kami sa karanasan na talagang magbabago at magbabago ang sistema at ang ating mga lugar. Dahil nga, kinakailangan ng pag-unlad. Bilang guro, gusto kong maisulat
Dahil kasi nga ang lalagyan ng Kaliwa Dam Project ay sagradong lugar ng tribo. So, from there, maipapaunawa namin sa aming mga estudyante na napakahalaga ng desisyon na ginawa ng community pagdating doon sa Kaliwa Dam Project. So, hindi lang namin sinecure ang future ng mga katutubong kabataan, kung hindi, i-share din namin yung blessing ng community pagdating sa yaman sa tubig sa buong Kamaynilaan. So, gusto namin ganun nila tingnan yung Kaliwa Dam Project. Kasi naunawaan namin na ang tubig para sa aming tribo ay buhay. So, magbibigay buhay din ito doon sa mga kapatid namin na Pilipino, lalo na dito sa Kamaynilaan, na medyo kinakapos ng katubigan.